yung mga gustong maging kaparusahan ni Senator Ping Lacson kapag siya ay naupo na, no, bilang senador. Nandiyan na din po si Addictus Rex at si Cheryl Santamaria, no, at si Eseng Mariano at si AC. Sabi dito, it is the height of being a traitor kung sarili pa nating kababayan ang tutulong pa sa mga foreigner para maniktik sa ating bansa. Sino po ba gumagawa niyan mga yan, mga bossing? China po. Di ba? Paano na yung mga vlogger? Mamita Star Talk, shout out po sa inyo. Paano na yung mga vlogger na mga pro-China? Di ba? Yung mga estilo ho nila, mga kababayan, tipo bang si Lopez, si Mark Lopez, bugok yun eh. Bugok yun eh. Biruin mo, yun, ako masasabi ko ho, mga kababayan, isa din yun sa nagtatrader sa Pilipinas. Bakit to, mga bossing? Biruin mo, ang naratibo ng China, ang naratibo ng China, kaya daw po nila tayo wina-water cannon kasi nga tayo ang nangunguna. No? Tayo ang nagpo-provoke sa kanila. Pagka narinig ko yung sinabi ni, anong pangalan na si Lopez, narinig na, Mr. Chair, tayo din po nagwa-water cannon. Paano pag narinig yun? Tingnan nyo, mismong kababayan nila sinasabi, nagwa-water cannon ang Pilipinas. Kaya kami, gumaganti lang. Pinoprovoke kasi kami ng Pilipinas. Pag narinig ng mga ibang bansa yun, mga kababayan, sasabihin, naku, totoo pala ang sinasabi ng China na ang Pilipinas ay pinoprovoke sila. Kaya wina-water cannon sila ng China. Di ba? Paano kaya yung mga paano kaya yung sinasabi ni Cristina, no? Katrina Ponce Enrile na merong pinopondohan ang China, no? Para sirain po ang gobyerno ng Pilipinas. Nakilala nyo kung sino yung mga vlogger na lagi pong ang content si Pangulong Bongbong Marcos at yung mga kinokontent at mga sinasabi nila sa kanilang mga vlog, wala hong mga katotohanan. Kilala nyo yun. Sige nga, pangalanan nyo dyan sa comment section. Alam ko, kilala nyo yung mga yun di ba? Yari sila doon, no? Dapat bitay. Sabi ni Kap ninyo, may PM ako sa inyo. Mamaya basahin ko, Kap, ha? Pagka ng live natin. Okay, babasahin ko yan. Nasaan na tayo? Nandito. Nasaan na ba? Ito muna. Dapat doble pa nga ang parusa doon. Isipin mo, kababayan natin, tutulong sa di mo kababayan para ipahamak ang sarili mong kababayan. In the name of pera. Di ba? Lacson also underscored the needs of revisit, update, and strengthen the current anti-espionage law which was passed, 84 years ago. He said updating the anti-espionage law should not be directed against China in particular, but any other foreigner or even citizen of this country. Nasaan ba? Lacson also vowed to augment the budget of the intelligence community to upgrade their technical equipment to counter espionage. Kailangan palakasin ang batas on top of strengthening our intelligence community by equipping them with updated equipment. Sabi po ni dating senador at ngayon papasok po muli, Senator Ping Lacson, mga kababayan. Paano na lang ho kaya si pangalan? There is no such as West Philippines. Hindi, seryoso ho yung mga sinasabi ho niyan. Para ho sa akin, para ho sa akin, pagtatrado sa bayan yun. Yung ganun. Biruin mo, inilalaban ng Pilipinas ang West Philippines Sea. Tapos, there is no such as West Philippines Sea. Guni-guni lang daw. Di ba, Addictus Rex? Anyway, iwanan na ho natin yan, mga kababayan.
Hmm. May panawagan din ho si Congressman Erwin Tulfo, mga bossing, no? Doon po sa mga boboto, mga kababayan. Doon po sa mga boboto, ano daw? O, eto. Sa pulyata PDP nito, ah. Sabi, do you want a Chinese-controlled Senate? Ayan. Sino po ba yung mga yun, mga kababayan? E di syempre yung mga alay ni dating Pangulong Duterte, mga bossing, naku ha, mga nagbabalat kayo ngayon yan. No? Dahil papalapit na po ang eleksyon, may mga nagkukunwari, nalalaban sila sa China. Oo, dyan sa PDP, meron. 'Di ba? Meron, mga kababayan. Sabi dito, do you want Chinese-controlled Senate? Yun po yung sinasabi natin. No? Ito, hindi umimik basta China ang Naku, si Inday Sara Duterte. Si Inday Sara Duterte. Sino pa ba yung hindi mga umimik dyan? Si Bongo, ano yan eh. Ngayon medyo nagpapamukha na lalaban sa China, etc. etc. Di naman ako naniniwala dyan. Di ba? Yun po yung sinasabi natin. Ito, hindi umimik basta China ang pinag-uusapan. Alam ko, si BP Sara yun. Na po. Dahil alam ko, si Inday Sara Duterte, kapag nagsalita, no, at yung kanyang sinabi, ay pro-China, yari, malalayo po yung kandidatura niya sa pagka-presidente sa susunod na eleksyon sa 2028. Kapag ka naman ho nag-reaction siya na pro-Pilipinas, baka pagalitan naman po nila Xi Jinping. Malapit na malapit si Inday Sara Duterte kila Xi Jinping, mga bossing, di ba? Kapag ka nga yung pagka nga ho yung tipong New Year talagang siyang 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 siyang. Pero kapag ka, ano po masasabi ninyo bilang isang Pilipino na lang, hindi na lang po bilang Vice Presidente ng Pilipinas about West Philippine Sea? No comment. Tapos may pang meron pang second demotion si Paulo Duterte, aka sabi doon sa YouTube, sa Facebook, ano tawag sa kanya, boy iyot. Dahil doon sa Salaysay nung inambaan daw ho, di umano, ng saksak. Pinagdadala po ako ng 6 na babae. Tapos ako daw po ang magbayad doon sa niyari. Oh.